Ayon po mismo kay Ginoong Peter Brandt, isang batikang trader sa global crypto community, ay mas bullish daw ngayon si XLM or Stellar kumpara kina Ethereum, Solana at pati na rin si XRP. Oo mga ka-crypto, si Stellar Lumens or XLM ang umangat bilang pinaka-promising na altcoin ngayong buwan. Pero bakit nga ba ganito ang tingin ng mga eksperto? Ano bang meron kay XLM ngayon? At bakit siya ang napupusuan ng mga traders? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng prediction ni Ginoong Brandt, ang breakout na nangyari kay XLM, ang technical pattern na sinasabi niyang nakikita niya, at syempre kung ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, una, si Ginoong Peter Brandt ay hindi po siya basta-basta. Isa po siyang veteran trader na halos 4 na dekada nang nag-a-analyze ng charts. Sa kanyang ex-post, kamakailan lamang ay ibinahagi niya ang isang long-term chart na XLM kung saan ay makikita natin ang tinatawag na inverse head and shoulders pattern. Yan. Para po sa mga baguhan, ito ay isang technical pattern na karaniwang nangangahulugang magkakaroon po ng malakas na price level, price reversal na pataas. Ayan, hindi po binahagi yung chart dito. Ayon po sa kanya, importante raw na manatiling nasa itaas ng April low levels itong si XLM. Ayan. At mas maganda kung mababasag niya ang resistance level sa presyong $1. Kapag nangyari ito, pwedeng umangat ng tuluyan ang presyo ng token. At habang si Ethereum at Solana naman ay steady lamang at si XRP ay naka-recover pero hindi pa ganun kalakas ang kanyang chart structure, si XLM naman daw ang may pinaka-bullish na itsura base po sa chart formation. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng pag-break or pagbasag ni XLM sa kanyang downtrend? Ayan, ngayong linggo ay nakita natin si XLM na umakyat ng halos 60% sa loob ng 7 araw or 7 days, kung saan ay umabot po siya sa presyong 0.4767. Sabi pa nga ni Solberg Invest, isa pang kilalang crypto analyst, na nabasag na raw ang long-standing downtrend ni XLM at ang dating resistance nito sa presyong 0.43, kung saan ay nagsisilbi na po ngayong bagong support level. Ngayon, ang short-term target ay nasa presyong 0.60. Pero kung magpapatuloy po ang momentum, possible raw itong tumaas pa. Kaya habang ang iba ay nag-i-struggle pa rin sa resistance, si XLM ay nakaka-breakthrough na. Isa itong sinyalis ng bullish momentum. Ngayon ay bakit naman po lumalaki ang interest ng mga traders kay XLM? Bukod po sa chart patterns ay tumaas na rin ang open interest ni XLM. Ibig sabihin nito ay parami ang mga traders na pumapasok sa futures trading ni XLM. Ayon po sa data mula sa Coinalysis, umakyat po ng 3.40% ang open interest sa loob lamang ng 24 oras. Sa ngayon, nasa $270.9 million na ang kabuuang halaga ng mga perpetual contracts kay XLM. Dagdag pa dyan, positive na rin ang funding rates sa karamihan ng mga exchanges, kung saan ay nagpapakita ng malakas na long bias. Para sa mga hindi po pamilyar, ang funding rate ay parang interest rate sa leverage trading. Kung positive ito, ibig pong sabihin ay mas maraming bullish traders kaysa bearish. Kaya't malinaw na maraming umaasa kay XLM sa kanyang pagtaas. Ngayon ay dapat ba tayong may ikabahala sa lakas ni XLM?
Yan. Hindi rin mawawala ang mga paalala. Sabi po sa isang ulat ng CoinGate, may posibilidad rin daw na bumagsak bigla ang presyo ni XLM kung magbago ang market sentiment. Ito ay tinatawag na short squeeze aftermath. Nangyari kasi sa maraming shorts ang na-liquidate habang tumataas si XLM, kaya maaring magkaroon ng short-term pullback sa presyo. Kaya kahit bullish po ang lahat ng signs, kailangan pa rin natin na maging maingat at maglagay ng proper risk management. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, napakalaking opportunity po ang ipinapakita ni XLM or Stellar sa ngayon. Una, kung totoo po ang analysis ni na Ginoong Peter Brandt at Solberg, maaaring magkaroon po ng malakas na rally si XLM na kayang lampasan ang ibang mga major altcoins. Kung may hawak ka na, magandang pag-isipan kung mag-hold ka pa or maghihintay ng mas mataas na resistance bago magbenta. Kung ikaw naman ay wala pang XLM, baka ito na ang tamang panahon para mag-research at mag-consider ng entry. Pero tandaan, huwag pong basta-basta pumasok ng walang sariling analysis at saka risk strategy. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang sitwasyon ngayon ni XLM ay parang isang tahimik pero powerful or napakalakas na alon. Habang abala ang mga mata ng market kina Ethereum, Solana at XRP, unti-unting umaakyat naman si Stellar. At sa suporta ng technical indicators at dami ng interes ng mga traders, hindi imposibleng makuha ni XLM ang spotlight sa mga susunod na buwan. Pero tandaan po natin, ang crypto market ay volatile. Kahit gaano ka-bullish ang lahat ng analysis, wala pa ring garantisadong kita. Kaya sa huli, ang pinaka-importanteng gawin natin ay ang mag-aral, magplano at mag-diversify ng ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.